RA 10,687, are also known as the Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education Act or UNIFAS Act, is the law that organizes all government financial assistance programs for college students, including scholarship, grants in aid, and student loans. So, example po dito is, halimbawa po ako is high school student graduate po and gusto ko mag-college. Pero, kulang po ako sa financial. Pero, dahil po sa act po na to is matutulungan niya po akong makapag-aral sa college dahil po sa mga scholarship na pwede niya pong i-offer po sa atin. The goals and or objectives of RA 10687 is to ensure consistency and efficient coordination of financial assistance program. And sinisigurado rin nito na ang pagbibigay ng mga financial assistance ay pantay-pantay at tama na kinakailangan ng bawat aplikante. Sinasabi rin sa objectives or goals ng RA 10687 ang pag-promote ng social justice at pag-provide sa lahat ng mga citizen ng equitable access to quality education, particularly sa mga mahihirap but academically able students. So, ang coverage naman ng UNIFAS or ang scope nito is scholarships, grant aids, student loans, and government program. TESDA, Indigenous People Rights Act or National Agriculture and Fisheries Education System, and such. Yung mga nabanggit ko ay yun ang mga sakop or coverage ng RA 10687 or UNIFAS. Quality, sustainability, and efficiency set by the board. So, let's proceed naman po sa modalities ng RA 10,687. So, ang modalities po ay uri ng tulong o assistant na binibigay ng batas. So, first po is scholarship. So, para kanino nga po ba ang scholarship? So, para po ito sa mga estudyanteng may mataas na grado, may talento o outstanding performance. Ang tulong po na makukuha niyo po dito is libre o malaking discount sa tuition fee at school fees po. And next naman po is grants in aid. Para po to sa mga mahihirap o low-income families. Layunin po nito ay pantay na access sa education. Ano po ang tulong na makukuha niyo po dito? Ang tulong po na makukuha niyo po dito is financial assistance para sa tuition, allowance or sa school needs niyo po. And third naman po is student loan program. Para po to sa mga estudyanteng kailangan ng panggastos o pag-aaral pero hindi sapat ang pera. Ang tulong po na ibibigay po nito is mapapautang po kayo na maaaring bayaran pagkatapos magtapos o makapagtrabaho. Or pwede niyo po itong mabayaran kapag nakapagtapos na po kayo or may trabaho na po kayo. And last naman po is other assistance program. Ito po ay para po sa iba pang programa na maaaring idagdag sa UNIFAS board tulad ng private scholarships, sponsorships, and educational assistance program. Ngayon, punta naman tayo sa eligibility of applicants and terms of Article 3, Section 10. Sino nga ba? Ang mga nakalagay dito ay sino nga ba ang pwede mga mag-apply ng scholarship? Yung unang requirement ay dapat ikaw ay Filipino citizen, pwede ka rin maging exchange student, high school graduate, possess good moral character with no criminal record, schedule must meet the applicant's schedule or vacant. If in TVET programs, applicants should pass TESDA evaluation, no repeating financial assistance, must update the required score. So next is funding. Ang funding ay kung saan nanggagaling ang pera para sa scholarship, grants at sa student loan. So ang pangunahing pinagmumulan po ng pera ay ang national government budget. Ang gobyerno ay naglalaan ng pondo taon-taon sa General Appropriated Act o sa national budget. Kasama dito ang pera para sa scholarship, grants and aid at sa student loan. So, pangalawa naman po ay ang CHED budget.
Noong umpisa, ang unang pondo para simulan ang UNIFAS ay galing sa CHED. Ginagamit ito para buuin ang UNIFAS Board, Secretariat at ang unang operasyon. So next naman po ay ang donation and grants. Pwede bang tumanggap ang UNIFAS ng pera mula sa mga pribadong kumpanya, mga lokal na donors o mga foreign donors. And next naman po is ang cost sharing with LGUs. So pwede rin pong tumulong ang mga city government, municipal government at ang provincial government. Article 6, Appropriations, Section 25, ay nagbabalangkas na ang mga pondo na kailangan para sa paglikha ng lupon at sekretariat kasama ang paunang pagpapatupad ng batas ay kukunin mula sa kasalukuyang pondo ng SHED. Ang mga budget na hinaharap para sa pagpapatupad ng mga kasalukuyang staff apps o anumang bagong modalidad ay kukunin mula sa mga budget ng kani-kanilang ahensya nagpapatupad at ang patuloy na pondo na kailangan para sa pagpapatupad ng batas ay isasama sa taunang pangkalahatang batas sa paglalaan. Section 26 ay nagbabalangkas ng posibilidad na makuha na karagdagang pondo sa pamamagitan ng mga grant, donation at tulong mula sa iba't ibang lokal at international na entidad. Habang binibigyang diin ang mga pangangailangan na sumusunod sa mga alintuntunin sa pag-audit at mga regulasyon ng pamahalaan, lalo na para sa mga dayuhang donasyon. Article 7, Implementation, Section 27 ay nag-uutos na dapat magtatag ang lupon ng sarili nito at sa pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder ng tertiary education ay lumilikha ng kinakailangang implementing rules and regulation para sa batas na may implementasyong makumpleto sa loob ng 60 days.